Madam, meron kang Lev 3? Meron! Ang galing mag-catch! Hello there mga suki! Magandang hapon ulit! Ngayon lang ulit ako makakapag-vlog kasi ilang araw na naman busy-busyhan ng inyong tindera. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa Maos TV guys. And syempre i-click nyo yung bell button para sa mga bagong uploaded videos. So, ngayong tanghali, katanghali ang tapat. Ayan, mainit. Mag-unbox tayo ng Lev 3 helmet kasi mga suki, paubos na naman yung dumating kong stocks na nakita nyong ini-live ko sa aking page, sa Maos page. So ngayon lang ako nagka-time para i-unbox at ipakita sa inyo ang ating Lev 3 helmet. Okay. Kung gusto nyong ipagpatuloy or makita lahat ang mga magagandang features dito, kung ano yung honest review ko dito sa helmet na to, just keep on watching. Natin siya, nakalagay siya sa box na ganito. Ayan, Lev 3 helmet. So, unboxing to guys ha. Teka, medyo dumidilim. Ayan, lumiwanag. Okay, ayan. So, unboxing tayo. Nakalagay siya sa box na ganito. Siyempre, may nakalagay na Lev 3. Yan, Lev 3. Pag binuksan natin yung kahon, itong helmet na to guys, ginagamit ko to ha. Ginagamit namin siya. Ay, ano ba yan? Ginagamit ko siya pag magdi-deliver ako, pag lalabas kami. Okay. So, ayun. Unbox natin siya. Nagamit ko na siya pero i-unbox ko siya para sa inyo. Kasi kahit ako, ginagamit ko tong helmet. So, pag binuksan natin yung box niya, so ayan, yan, ganyan siya. Okay. So, lagi naman yon kahit anong helmet. Pagka binuksan nyo, lagi po siyang nakalagay sa dust cover niya. Yan, yan. Ito po, yung pinakang dust bag niya. Yan. Lahat naman ng helmet guys, okay? So, sa loob ng box, wala ka ng ibang makikita. Kundi yung kanya, ito pala. Meron siyang ganito. Parang ano niya, manual. Okay, ayan, manual. Hindi, actually ano to eh, nakalagay siya dito, dun sa strap niya. Pero tinanggal ko na nga. Kaya nandyan lang siya sa box. Okay. So, yung model ko na Lev 3 helmet, pag binuksan natin siya, okay. Eto siya. Okay. Ayan yung art model to ng Lev 3. Ayan, kung mapapansin nyo, natanggal ko na yung sticker dito and then nalagyan na din namin siya ng sticker decals. Ito po kasi guys yung yung helmet na ginamit ko kung nakita niyo yung sumayaw ako ng binibining marikit. Okay, ang daming nakagusto nitong helmet na to. Kanya, ginamit ko. Ayan. Okay, ayan siya. Ang model po nito, art. DJ9950 art model. Pag po bibilhin nyo yung ibang klase ng blade, ito yung kanyang iba. Ayan. So, ayan siya, pag bibilhin nyo, meron siyang ganitong kasamang sticker sa lens niya. Ayan. Okay. Madami pong color yung ating DJ990, pero ang imo-model ko na lang or ipapakita ko sa inyo yung art na lang. Kasi ito yung ginamit ko na. Kaya kumbaga alam ko na yung use niya, yung kung komportable ba ako. Okay. So, ayun. At ang Lev 3 helmet guys, ito sa mga nagtatanong, maraming nagtatanong sa akin, ma'am, saan po ba made ang Lev 3 helmets? Ang Lev 3 helmet po natin, so yun guys, originally made from Japan. At ang Lev 3 po natin guys, kung hindi nyo po alam, kung hindi nyo pa nalalaman,
nasa 20 years na po siya sa market. 20 years na siya sa market. Dati pong pangalan niya, kung kilala niyo po dati, yung Levin. Yan. Levin is Lev 3 din po yun. Kumbaga ngayon lang, mas binago nila yung pangalan at ginawa nilang Lev 3 helmets. Dati po, Levin. Meron pa rin naman pong mga Levin ngayon, pero mas kilala na po sila sa Lev 3 na pangalan. Actually, nag-ano ako guys nag-search din ako kasi hindi ko naman lahat masasabi agad-agad sa inyo yung review kung hindi ako mag-re-research dito sa helmet na ito. Ay, ang ingay. May gumagawa. Okay, so yun na nga. Yung pinakang outer shell niya, itong outer shell niya, yan, kung mapapansin nyo, hard plastic po ito. Okay, hard plastic siya. Polycarbonate. Okay, yun yung pinakang outer shell niya. So, ano po siya ha? Standard po siya. Hindi siya yung substandard. Okay, standard helmet po siya. Hindi po siya substandard. Yung kanya namang pong foam, yung inner foam po niya, okay, ito guys ha, sa totoo lang. Si Lev 3 po talaga, kumbaga, hindi siya ganun kamahal. Kung talagang bibili kayo ng helmet at ang inyong budget sakto lang, ito po marerecommend ko sa inyo kasi hindi siya ganun kamahal. Ang SRP price po niya, dati po kasi, ngayon nga po guys, nagtaas na po siya kasi dati ang SRP price lang po niya nagre-range ng 2.9. Ngayon po, dahil po tumaas yung demand niya at nag-trending po itong helmet na ito, naging 3,100 po yung SRP price niya sa market. Pero kung i-avail nyo po yan dito sa Mao Store, makukuha nyo po siya ng nasa 2,800 pesos po. Okay, so yun po yung selling price namin. Para naman po din sa mga wholesale or reseller clients namin, syempre, with minimum orders po kami. Okay, pagka po gusto ninyo mag-open ng account as reseller ng Maos, po pwede nyo po kaming i-message sa aming page, sa aking page na Maos. Okay, so sasagutin ko po or kakausapin ko po kayo doon. Ayun, so balik tayo dun sa kanyang mga parts. So yung outer shell niya ay polycarbonate. At yun yung tinatawag natin guys na kahit mainitan, maarawan siya, hindi siya basta-basta lulutong. Okay, so hindi siya basta-basta masisira kasi hindi naman po siya substandard na helmet. Ano po ito ha? Honest review po ito. Hindi lang sa dahil gusto kong makabenta or gusto kong i-promote yung product. Ito po yung review ko talaga dito sa helmet na to. And so yung foam niya, ayan. Etong foam po niya, makapal na rin po siya. Makapal na rin. Pero syempre, kung talagang i-compare nyo siya dun sa mga mamahaling helmet, hindi pa rin ganun kakapal. Pero kung sa mga standard helmet mo siya ile-level, ano na po siya, makapal na yung inner foam niya. Yan. And syempre, ayan yan. Ako po, medium size ako. Medium size yung ginagamit ko kasi mas maganda kung bibili ka ng helmet. Masikip. Kasi habang ginagamit mo siya, the more na napapawisan yung helmet, ma-absorb yung pawis mo, or kapag nabasa ng ulan, ninipis pa po yung foam na yan. Okay, so itong inner foam niya, ito, nalalabang po yan na washable po yan lahat. Washable siya. Pagkatapos, ano po, lahat yan, mga suki, washable po, takita mo. Ayan, lahat ng nasa loob niya, washable inner foam, yung kanyang left side, right side, and even yung nasa taas niya, yung sa head. Okay, ito pa isang gusto ko guys dito sa Lev 3 helmet kasi ito nga po ginagamit ko, no? Kaya masasabi ko na okay siya. Okay, so yun, kung mapapansin nyo, itong inner, yung pinakang, teka, dumidilim. Yung nasa ito. Yan, okay, mapapansin nyo, kahit yun dun sa may head niya, may lock po yan. Ito yung kabuuhan niya. Art model. Full face, tapos dual visor na din po siya. Yan, okay. Ano bang kahalagahan ulit ng dual visor, okay? Sa dual visor nga po, palagi kong sinasabi sa inyo yan, mas maganda po siya kasi pag umaga po at mainit, pwede nyo pong ibaba yung dual lens niya. And then kung sa gabi naman po, iangat mo lang siya at naka-clear ka na. Kasi mas maganda naka-clear ka kapag gabi para kitang-kita mo yung daan. Ayan. So dual
dual lens na siya, dual visor na po siya, ha. Sulit na sulit siya guys at sa halagang 2,800 pesos. SRP price is 2,800 yung pambenta natin. Okay? So, syempre, meron din siyang air vents or ventilation sa kanyang ventilator. Okay, ayun. So, meron siyang air vents sa kanyang harapan. Ito yan, dyan. Then, sa taas, sa head. Ito po. Yan, air vents. Okay, sa taas. Tapos, sa likod, syempre, meron din siya. Ayan. Okay, tapos, isa pa. Ito po, meron siyang cover dito sa may chin. Yan, kasi yung pong ibang helmet, walang cover ang chin. So, ito po kasi ay pinapasukan din ng alikabok. So, pag may ganito, mako-cover yung chin mo. At the same time, hindi basta-basta pumapasok yung mga alikabok sa loob. Okay? And then, another advantage is quick release na po siya. Yung lock niya. Yan, quick release na po. Biyahe na kayo, siguraduhin yung nakalock to, ha. Baka kasi isuot nyo lang yan, tapos hindi nyo ilock yun at may pangyayari. Tatalsik yung helmet nyo kasi hindi nakalock to. Kaya siguraduhin nyo na nakalock yan kapag magdadrive na kayo, lalo na sa highway. So, si LED 3 po ay DOT approved. Ayan, makikita nyo po yun lahat sa likuran niya. Ito, madilim eh. Madilim eh. Ayan, okay. So, ayan. Lahat po yan, ano siya, DOT approved, ECE, ICC, certified, may ICC na yon, and syempre, race tested na din po siya. Okay, so yan po yung mga reviews natin dyan. Okay, so, other than that, mga suki, ayun lang naman yung maaano natin, magigib ko sa inyo na review dito sa helmet na to. Para dun sa mga budgeting lang ng helmet at hindi kakayanin bumili ng mga mamahaling helmet, I suggest na okay po si LED 3 kasi hindi mo po masasabi na substandard siya kasi makikita mo dun sa mga materials mo. Okay, and syempre may spoiler din yan. Diba? Yung spoiler na yan. Ito pong spoiler na to, pag bibiling nyo, yan yung ganyan. Pag bibili nyo po yan, nagre-range yun ng 700, 800 to 1,000 depende sa seller na mabibilihan ninyo. Okay? So, si LED 3 po, ginawa na niyang built-in spoiler to. Pwede mo ding tanggalin kasi kapag gusto mong palitan ng spoiler, pwede yan tanggalin. Pero syempre, ang kagandahan dito, kasama na siya dun sa price na babayaran mo sa kanya. Ayan. Okay, ito pong LED 3 helmets na to, marami po siyang designs, BJ995. Ito yung, kumbaga, sa mga models niya, ito yung pinakang bagong release ngayon. Okay? Tapos, ano pa ba? Ayan, so, pakita ko sa inyo yung mga designs niya, ha? So, ayun lamang mga suki. Sana po nakatulong sa inyo ang review ko ito. Ang review kong ito ng LED 3 helmet. At ano po, sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan siya made, ayan, pwede nyo pong i-share itong aking vlog na ito. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Maos TV, guys. And syempre, para po sa mga gusto mag-orders, pwede po kayong mag-like sa aking page, Maos page, okay? Doon nyo po lahat makikita yung mga products namin. Shoutout po sa lahat ng mga suki ko, sa lahat ng nagpapabate. Ayan, meron akong client, si Sir Sherwin from Silang Cavite. Shoutout ko daw siya sa aking motovlog, okay? And syempre sa lahat ng mga suki ko na patuloy na tumatangkilik at nagtitiwala sa amin, sa mga resellers namin, maraming salamat po. Sa mga gusto po at matutong mag-business o magsimula ng business nila, you can send a private message po sa akin para matulungan ko kayo, okay? Hanggang sa muli mga suki, bye-bye! This is Lynn again, ang inyong tindera!